Magandang umaga po sa bawat isa. Ngitian po natin at batiin ang ating pong katabi. Good morning po. Merry Christmas sa bawat isa po sa ating lahat. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong pagsisimula ng ating gawain ngayon po umaga. Tayo po ay sumamba sa ating pong Diyos na buhay. Atin po siyang purihin at awitan. Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing exaltation, sing, oh ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sige po tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa ating pong Diyos na buhay. Panginoon, maraming salamat po sa magandang araw na ipinagkaloob po sa amin. Lord God, tunay po na we are here to praise you and adore you this morning, Panginoon. Lord, amin pong ilalapit ang aming pong gawain ngayong umaga na ikaw po ang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ikaw po ang aming maranasan, ang aming pong presensya, ang aming pong maranasan habang kami po ay nagpupuri sa iyo, umaawit sa iyo at nakikinig po ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat po sa iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin, sa mga kagalingan na aming pong natanggap, sa mga kalakasan, Lord God, sa mga blessings mo, Lord, sa aming pong mga trabaho, sa aming pong mga kinabubuhay, sa kalakasan po ng aming katawan, at sa pag-iingat sa araw-araw. Lord, ngayon pong umaga, aming pong nilalapit din sa iyo, Panginoon, na aming pong mga puso at isipan, ipangalinisin mo, Lord God. Humihingi po kami ng tawad sa aming pong mga nagawang kasalanan. And we pray, Panginoon, na bawat isa na naririto, Panginoon, ay mangusap ka, Lord God, sa bawat isa sa aming pag-ingatan mo, Lord, yung aming pong mga kapatid na patungo po dito. And we pray, God, na aming pong speaker ngayong pong umaga, ay yung wisdom, anointing, ay ibuhos mo po sa kanya. Yung mensahe, Lord, na ipin-prepare, Lord God, may maging pagpapala, Lord, sa bawat isang magamit ang kanya pong buhay mightily and effectively. Ganun din, Lord, sa aming pong pastor na may speaking engagements, Panginoon, sa iba po IRM, Panginoon, yung blessing mo din, Panginoon, ay patuloy po niyang maranasan at maging pagpapala po siya sa church, Panginoon, na kanya po binabahagi ng Lord ng inyong pong salita ngayon pong umaga. Marami pong salamat, Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala at gawain po namin ngayong umaga. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pumapakan po natin ang Lord. Sige po, basahin po natin yung ating verse sa Psalms 95:6 hanggang 7. Basahin po natin.
Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker. 7. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice. Palakpakan po natin ang Lord. Tunay, Panginoon, na you do great things. You do great things in our lives. You do miracles. Come, let us worship Jesus, our King, King of kings and Lord of lords. Let's clap our hands for the Lord. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. Amen. See what a Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer every every captive, and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful through every storm. You've been faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. Your promise is yes and amen. You will do great things. Let's declare God do great things. God, you do great things. Oh, King of heaven, you conquer the rain. You free every captive, break every chain. Oh, God, you have done great things. Your freedom, awaken the light. Oh, Jesus, our Savior, be lifted high. Oh, God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the rain. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. You dance in your freedom, awaken and alive. Oh Jesus, our Savior, the name lifted high. Oh God, you have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Yes, Lord, come on, bring it up, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You have done great things. You have done good things in our lives, Panginoon. Yes, Father, truly you have done great things in our lives, Panginoon. At lagi po namin i-declare ang kabutihan mo, kadakilaan mo,
sa aming po mga buhay, araw-araw sa aming po mga buhay. We will sing every day to you all of our days. Sing your goodness, sing about your faithfulness, sing of your love, Panginoon. Sing to the Lord. Proclaim your awesome power. Tell almighty deeds. Declare your future kingdom of everlasting peace. And my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All my days I'll sing of your greatness. All my days I will speak of your grace. All my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. All your works will praise you. Your children bless your name. We speak of all your goodness. We walk in this of grace. And my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All my days I will sing of your greatness. All my days I will speak of your grace. All my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. Sa pagiging natin, proclaim your awesome power, O God. Proclaim your awesome power. Tell almighty deeds. Declare your future kingdom of everlasting peace. In my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All my days I will speak of your grace. All my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. All your works will please you, O God.
by your wrath in my eyes, in my eyes. They look until you always, and I am captured by your majesty. All the mountains I will sing of your greatness. All the mountains I will speak of your grace. All the mountains I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. Praises to our Lord Jesus Christ, O God, hallelujah. We sing praises of your praise, hallelujah, God. We sing praises to your name. You are hallelujah. So just one couple, amen. Sige po, tayo po umupo sandali. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga po ito. Sabi niyo nga po sa awit, Lord, all of our days, Panginoon, I will speak of your greatness, O God. All of our days, I will tell your wondrous love, Panginoon. Salamat po sa umaga po ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na ipinibigay niyo po sa amin. Salamat sa mga pagpapala. Ito man po ay pagsubok o ito man po ay blessing, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat dito po, Panginoon, kami tumatatag sa aming pong pananampalataya. Kapag kami po ay umarap sa iba't ibang mga pagsubok, Ama. Lord, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa patuloy na lakas na ibinibigay niyo po sa amin, Panginoon, sa patuloy na katatagan sa aming pong pananampalataya. Lord, idinadalangin ko po sa umaga po ito, kung sino man po ang dumako po sa mga kaarawan, Panginoon, ngayong buwan na ito, Panginoon, ng Disyembre, dinadalangin ko na dinideclare ko po ang pagpapala sa kanilang pong buhay, sa lahat po na aspeto ng kanilang buhay, Lord. Bless them, O God. At patuloy, Panginoon, na makita nila, Panginoon, sa iyo, na ikaw yung Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng buhay. Ikaw yung Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala na dinideserve po na aming po mga puso, Panginoon. Bless them, O God, in all aspect of their lives, O God. Lord, dinadalayan ko po kung sino man po dito ang dumako po o ngayong buwan po na ito ay nagkaroon po ng wedding anniversary, O God. I declare blessing, Panginoon, sa kanilang pong pagsasama. Kung minsan may mga pagsubok, kung minsan, Panginoon, maharap sa mga matitinding, Panginoon, na struggles, Panginoon, but Lord, ikaw po yung sentro ng kanilang relasyon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na yumakap sa kanila, Panginoon, at maging sentro ng kanilang relationship, O God. Maging matatag sa anumang pong mga pagsubok pang darating sa kanilang pong pagsasama. And even may mga anak, Panginoon, Lord, na mga pamilya, Panginoon, dalangin ko na bigkisin niyo po ng pag-ibig, pagkakaisa, pagtutulungan, Panginoon, sa buong pamilya, Panginoon, maranasan ang iyong pag-ilos sa kanila pong family. Lord, itinadalangin ko rin po kung sino man po yung may mga karamdaman po rito, Panginoon. Ito man po ay physical, Panginoon, o ito man po ay spiritual. Lord, dinadalangin ko po sa physical, Panginoon, that you are God, Panginoon, our healer. Our great doctor, Panginoon, ikaw po yung aming doktor na nagpapagaling ng anumang karamdaman, Panginoon.
sa aming pong pisikal na katawan, Panginoon. Dinideclare ko po sa umaga pong ito ang kagalingan na nagmumula po sa inyo mula ulo hanggang paa, Panginoon. Ang kagalingan po ay maranasan po nila. Kung ang karamdaman naman po ay sa spiritual, Panginoon, ano man po yung pinagdadaanan po nila, panlalamig sa pananampalataya, o kung minsan may mga negatibo na dumadating sa kanilang buhay, sa kanilang kaisipan, sa paglabang sila po ay naglilingkod sa iyo, Lord. In the name of Jesus, anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, Panginoon, upang ito po ay maputol, upang sila po ay mag-stop sa paglilingkod sa pangalan mo, Ama. Patuloy ka pong kumilos, Lord, na makita po nila kung paano, Panginoon, na sila po ay unang nakakilala sa iyo, Panginoon. Kumilos ka po sa kanilang pong mga buhay at patuloy na maranasan, Panginoon, muli, Panginoon, ang iyong pag-akap, Panginoon, sa kanila. At patuloy na mangusap ka sa kanilang pong mga buhay na ikaw yung Diyos noon, ngayon, at kailanman, at hindi nagbabago, hindi nag-iiwan. Hindi kami iniiwanan. Kung minsan kami po ay nagkukulang, nagkakasala, o tinatalikuran ka, Ama, Lord, iparanas niyo po sa aking kapatid na meron pong sakit sa espiritual, ay maranasan po nila, Panginoong Yesus, ang pagyakap po muli at patuloy na pagkilos sa kanilang pong mga buhay na ikaw yung Diyos na dapat po nilang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, idinadalangin ko po ang mga puso po na aking pong mga kapatid, anumang po yung mga pinagdaraanan po nila in the past few days, Lord, isang tabi po muna nila ito, Panginoon. Dinadalangin ko, Lord, na ikaw po yung mangusap sa umaga pong ito. Gamitin mo lamang ako bilang vessel mo, Lord, pero ikaw, Lord, ang magsasalita sa kanila sa umaga pong ito. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin ko po ang aming pong pastor na ngayon pa ay ginagamit niyo po sa IRF Commonwealth. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo, sa kanyang pagdadrive, Panginoon. Salamat po, Lord, yung anointing ngayon pa lang. Dinideclare ko lang, Panginoon, kiniklaim na po namin na ang bawat isa po doon nakapatiran sa IRM Commonwealth, bata man o matanda, Panginoon, may pagpala sa iyong mga salita. Panginoon, patuloy ka pong kumilos sa aming pong pastor. Panginoon, anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus ay minawasak po namin. And Lord, sa umaga pong ito, ang bawat sulok ng iglesyang ito, maranasan po, Panginoon, ang paglukob na iyong banal ng Espiritu. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ay wasakin mo, Panginoon. Dinadalangin ko, we bind you in the name of Jesus, anumang gawa ng kaaway. And Lord, I pray, Panginoon, sa aming pong spiritual na taenga, sa aming pong spiritual na puso, Ama. Buksan niyo po ito. Maging maliwanag po ang iyong mga salita sa umaga pong ito. Kung ano man po yung ipararating niyo po sa amin, Ama. Gamitin mo lamang ako bilang tagapagsalita. Pero ikaw, Lord, ang mangungusap po sa aking po mga kapatid at sa mga kapatiran po namin na nanonood, Panginoon, sa recording o sa video po, Panginoon. Lord, I pray, mangusap ka rin sa kanila. Gamitin mo po sila, mga kapatiran po namin sa ibang bansa. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Mangusap ka, gamitin mo po sila sa mga mission doon. At patuloy, Panginoon, na yung mga kasama po nilang mga katrabaho sa ibang bansa, Panginoon, ay gamitin mo ang kanila pong buhay na ang mga tao pong ito, Panginoon, na ibang lahi man, Pilipino man, ay makakilala sa iyo, Panginoon. Sapagkat tama yung aming pong inawit, Panginoon, sa aming pong buhay. Lahat, Panginoon, kailangan masabi po namin yung greatness day, greatness, Panginoon, na ginagawa mo po sa araw-araw po sa aming pong buhay. At salamat, Panginoon, sa kalakasan, katatagan, at patuloy, Panginoon, na yung bawat araw na amin po natututunan, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, salamat po, sapagkat dito po kami tumatatag sa aming pong pananampalataya. Salamat, Ama, sa iyong pong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus sa lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Salamat po, Pastora, sa panalangin para po sa ating congregation. Dako po tayo sa mga announcements. Yan, mamaya po, may gawain po tayo sa IRM San Isidro, 2 o'clock po na hapon. At ang ating pong simbang gabi, magsisimula po ngayong December 18. At 3 nights po ito, 18, 19, and December 27 o'clock po ng gabi. Nandito po naka-flash screen yung mga gaganap sa bawat araw. Basta December 18 po, ito yung naka-flash
Speaker Brother Jan, Worship Leader Sister Jasmine, Usher Sister Patricia, and para po sa special number ay ang mga kabataan. So the following days po, naka-flash po dito, sino-sino po yung mga gaganap sa gabi pong ito. And kids Christmas party po, yung mga tinuturuan po natin sa per area. Ang kanila pong Christmas party ay sa Sabado po, December 21 at 9 o'clock po na umaga. At para naman po sa Sunday service, for next Sunday po, Speaker Pastor Manny, Worship Leader Brother John Kirch, Tithes and Offering Encouragement, Brother Reynan Losada, Usher, Brother Boy, Flower Sponsor, Sister Roda Mendoza, and family. And sa hapon naman po, yung gaganapin po natin yung raffle draw po ng Christmas holiday na tickets po natin via Facebook Live, 3 o'clock po ng hapon. So pwede na po tayo mag-remit kung may mga nag-avail na po ng tickets. From this day po onwards hanggang December 20 or 21. And sa church Christmas party po natin, sa hapon naman po ito, next Sunday, December 22 at 4 o'clock po ng hapon. Meron pong exchange gift na worth 200 pesos and tayo rin po ay magkakaloob dito po para sa ating Christmas tree offering. And salamat po sa flower sponsor ngayon po umaga. Palakpakan po natin ang buhay ni Brother Reyna and Sister May Lozada. And ngayon pong umaga, handa po natin ang ating mga puso-isipan, ating pong Bible sa pakikinig po ng God's message. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng ating pong Pastora Myla Castro. Salamat po. Magandang umaga po. God is good. And all the time. And hindi ko alam ba't pinagpapawisan yung kilikili sa kabayata Hindi po. Unang-una, nagpapasalamat po ko sa Panginoon. Actually, sinabihan naman po ko ni Pastor nung bandang kalahatian ng, di ba, itong 1 week, Monday to Friday. Siguro mga Wednesday, sapagkat tinawagan po siya ng ating pong district superintendent DS Rocolan, na siya po ay kailangan mag-speak sa IRM, Commonwealth, meron po tayong church po doon sa IRM Commonwealth, At salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo, bagamat bira po akong masalang po dito, pero kasi mas mahaba po yung oras ng pagme-mensahe kumpara pag midweek service. Meron kasing limited time lang, di ba? May hanggang ilang minuto lang yan, 20 minutes. Pinakamatagal na ay kasi pagka Sunday, mas mahaba. So, sana mapahaba ko po yung aking mensahe ngayon, At maliwanagan po tayo. At alam ko po, kanina sa prayer, maganda yung song kanina, sa prayer po na idinalangin kanina, ang Diyos po ang mangusap, Ako po yung vessel lamang, pero siya pa rin po ang maghayag ng kanyang salita. Magandang umaga po muli po sa atin pong lahat. At ngayon po, bago po ako magpasimula, ngayon po yung buwan na ito ay masyadong busy po ang mga tao. Amen? Bakit kaya? Alam nyo kahapon, nung bumabiyahe po kami, at syempre after po ng gawain, talagang nag-enjoy ang mga kalkap after nanalo po kami. Pero next year po. Hindi po ngayong taon na to, kasi talo po kami. Pero ganun pa man, panalo po kami kasi nag-enjoy kami. Palakpakan! Nakita ko naman na nag-uusap na kami ni Pastor pag uwi namin, nag-enjoy yung mga senior natin. Dapat pala minsan, Ate Susan, Kuya Ray, may ganun po sigurong yung minsan tayo po ay lalabas, At actually, kahapon lang din po kami nakagala ni Pastor. Para kaming bata na, picture! Kasi syempre pagka ganito pong linggo, talagang, pag ganito pong buwan na Disyembre, ay talagang busy po ang mga worker, Actually, kahapon po, ilang oras lang din yung tulog namin kasi Friday, Christmas party naman sa munisipyo, ng San Mateo. Kaya umuwi ho kami,
ni Pastor, bandang alas 12:30, nakatulog kami. Siyempre, di ka naman agad makakatulog. Alauna, ewan ko si Pastor, medyo late pa rin nga. Tapos gigising kami alas 5 kasi ang call time naman ng Calcab ay 6:30. Yan ho. So, salamat po sa Panginoon. At kami po yung sa Praise and Worship Team. Siyempre, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Kuya Ray at ni Kuya Boy. Binakapan kami kahapon. Yan. So, glory to God. Sa susunod po, nag-uusap kami ni Pastor. Sa susunod, tayo na yung backup. Sila na yung nag-leading. So, ganun nakakatuwa kasi from YM on, nakikita natin si Jane, si Tetay, na-expose, This time naman, yung mga senior po natin, Calcab, may-expose yung talent po ninyo. Amen? Amen ba doon? Oo. Kasi sabi nga doon sa awit, all of our days, I will speak of your greatness. Tapos ano pala? All of our days, I will sing of your praise. Diba? So, lahat ng pagkakataon na pwede nating paglingkuran ng Panginoon, paglingkuran na natin. Amen po ba? Amen. So, ito po yung araw ng Kapaskuhan ay masayang ipinagdiriwang natin. Halos lahat sa buong mundo, alam niyo po ang Pilipinas, ito yata yung pinakamahaba ang Pasko. Kasi pag nag-Berna, busy-busy na yung mga tao. Uy, regalo. Mag-ano na tayo ng mga regalo. Ayan, ang mga regalo sa side ko. Kaya nga, itong, mamaya po after the service, ay may meeting po ang CE department. Meetingin ko po lahat ng mga teacher ulit with regards naman dun sa ating pong regalo. Saglit lang naman po ito. Saglit lang po. Kasi kailangan po natin ma-segregate na yung mga regalo para pagdating po ng Sabado, hindi po tayo magkalituhan kung sino po at saan yung regalo po ng inyo po mga estudyante. Mamaya po. Sige. Okay. So, ngayon po, napakahalaga po na ito po tayo po mga Pilipino ang nagpapahalaga sa pagdiriwang nito kung saan ay ang pagsapit ng Burman na po, naririnig muna yung mga tugtugang pamasko. Di ba? Parang naano ko yung mga youth, parang mga naroling kayo. Kailan ba yun? At sino ang inyong kakarolingan? Parang nababasa ko sa GC, mga ngaroling daw sila. At di ba naririnig na natin yung mga pamaskong song, na nagpapaalala o naalala po natin na itong buwan na po ito ay sobrang busy na at malapit na talaga ang Pasko. Ilang days na lang po bago magpasko? 10 na lang? Di ba? Ready na po ba kayo sa ating pong Christmas party? So may exchange gift po tayo, At alam niyo po, naalala ko po nung bata po ako, pagkagising pa lang sa umaga, naririnig ko po yung mga pinatutugtog. Di ba dati cassette tape po tayo? Wala po tayo ng mga YouTube na yan Tsaka mga MP3. Wala pong ganyan, Cassette player po tayo. Tapos, yung mga lumang tugtugin, na napakasarap pakinggan. At iba yung kasiyahan yung hatid po sa ating damdamin, kapag nakakapakinig po tayo neto. Hindi na nga po nakakapagtaka na dahil tayo mga Pilipino ay likas na, relihiyoso. Na kung saan mula nang maipakilala ng mga Kastila ang Biblia na siyang pinagmula na ating pananampalataya, ito ay talagang niyakap po natin. So, sa haba po na ating pong pagdiriwang ng Pasko, ito rin po yung sign na kung saan ang mga Pilipino ay sobrang relihiyoso talaga. Sa ating pagdiriwang ngayong sa araw po ng Kapaskuhan na nalalapit, nais ko pong tignan na po ang kahalagahan ng diwa ng Pasko sa aspeto po ng pagsamba. Ano nga ba yung pagsamba? Ang pagsamba ay karapat-dapat nating ibigay sa ating Panginoong Hesus na siyang dahilan at sentro ng pagdiriwang natin ito at ng buong mundo. Kung kaya ang ating pag-aaralan po ay kasaysayan ng kapanganakan po na ating Panginoong Hesus, sige po, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang po sa ating pong salita ng ating Panginoon. Dito po sa Mateo chapter 2, verse 1 to 12. Kung kayo po ay may Biblia,
Siguro, dala po kasi na Bible ay English at Tagalog. Siguro po ay dito na lamang po ako titingin sa Tagalog. Ano ho? Para mas maunawaan po natin. Sabihin po amen kung nakita na po. Okay. Ako na lang pala, hindi pa. Okay. Mateo chapter 2 verse 1 to 12. Sabi po dito, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligali. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. 7. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Si Haring Herodes po ang nagsasalita po nito, no? Na pinahayo po niya ang tatlong pantas. Ano? Kapag inyong natagpuan ang sanggol, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At dumakat na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at ininando sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. 12. Nang sila'y pabalik na, sabay-sabay nga po natin basahin to. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nagkaiba na sila ng daan pauwi. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Patuloy, Panginoon, ang iyong mga salita ay mahayag sa umaga pong ito. Itago niyo po ako sa iyong likuran at patuloy na kumilos ka sa pamagitan po ng iyong salita. Ang aking bawat bigkas ng aking bibig, ikaw po, Panginoon, na magsalita sa aking po mga kapatiran. Kaya din po kay Pastor Manny na nagmemensahe din po sa umaga pong ito. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa lahat po na makikinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat po sa iyo po pinagkakatiwala ang iyong mensahe ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. So yung nabasa po natin, ay ito po yung kapanganakan ng ating pong pagdalaw po ng mga pantas doon po sa ating pong Panginoong Jesus. At dito rin po isinalarawan o nahayag po yung kapanganakan po na ating pong Panginoon. No? At kung saan, si Haring Herodes ay inutusan po niya yung tatlong pantas na hanapin. Ang Mesiyas. At ganun din, ay gusto rin niya na ito ay kanyang sambahin. At yung tatlong pantas na yon, sa pamagitan ng tala, yun po yung naging guide po nila. Yung tala na yun, upang marating po nila yung ating Panginoong Jesus.
kung saan siya ay nasa, maganda po ba yung kalagayan ng kanyang pagkakapanganak? No, hindi po. Nasa sabsaban. Pag sinabi pong sabsaban, ito po ay kasama po niya yung mga hayop. Yung kung saan doon lamang po ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Hindi po maganda yung di ba usually pagka po yung mga baby ngayon, pag pinapanganak po ay sa private hospital pa. Pero kakaiba po yung kapanganakan po na ating pong hari ng mga hari, ang ating pong Panginoon. Siya po ay pinanganak sa sabsaban. Ang title po na ating, o pamagat po na ating pong pag-aaralan ngayon ay Worship Jesus the King. Ang ating Panginoong Jesus ay nararapat lamang bigyan ng kaukulang pagsamba sapagkat siya ay Diyos, anak ng Diyos, hari ng mga hari, at Panginoon ng mga Panginoon. At ito ay pinatunayan po ng Biblia. Sino nga ba dapat at may pananalutang magbigay ng pagsamba sa ating pong Panginoong Jesus? Wala pong iba, kundi tayo mga tao o tayo pong mga nilalang. Amen po ba? Amen. Ngayon pong umaga, may mga iba't ibang uri po tayo o iba't ibang uri nga ng tao na ating makikita na po sa ating pong binasang talata. Tingnan po natin. Wise men. Ano po ba ito? Yan. May picture po ako dyan. Okay. Ano po ba yung wise men? May 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Di ba yun yun sa Mateo, yung binasa po natin? Ito po yung mga pantas. Ibig po sabihin dito refers to a group of scholars studied the stars, but they were probably more like astrologers. Ito po, astrologers. Sino po nakakaalam kung ano po ibig sabihin ng astrologers? Ako hindi ko rin po alam pero ito po yung mga mahilig sa mga scientists, di ba? Tama, astrology. Yan. Nag-aaral ng mga iba't ibang, baka yan yung mga pinag-aaral niya, mga Mars, Jupiter, iba't ibang mga na po. Tama ba ako doon? Astrology. Sabi din dito, according to Dr. Bursky, Bible commentary says, keep in mind that these men, o wise men, yung 3 pantas, were Gentiles. From the very beginning, Jesus came to be the Savior of the world. Ano po sabi sa John chapter 4, verse 2? Sila'y nagmula sa silangan, pumunta sa Jerusalem, para hanapin ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo upang sila ay sumamba sa Kanya. Yan. Yan po yung 3 bago. Di ba may tawag po si 3 bago? Ito po. Oo. Pero sa Bible po, wise men or pantas. Ano po? Magi. Yan po. Tinanong ko niya kay Pastor, tama ba to? Siyempre, kailangan natin kay Pastor yung bawat ating pong pag-aaral. At ito pong mensahe ko, chinek din po niya bago siya umalis. So, yun po, yung gagawin ng mga pantas na to, kailangan po na sila ay pumunta, sila po ay nagmula sa silangan, pupunta pa ng Jerusalem, para hanapin po yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo upang sila po ay sumamba sa Kanya. Sino po yung sasabihin niya? Yung sanggol dun sa sabsaban. Ang ating Panginoong Jesus. Sino naman si King Herod the Great? O yung binasa po natin dito sa ating pong Biblia, si Herodes. He was, sige po, next slide. Yan. He was the reigning king that time. When Jesus was born, he became king by appointment from Rome. A ruthless and had many enemies. Marami po siyang kaaway. Thinking that Jesus is a threat to his position as a king. Ganun si Herodes. Parang feeling niya, itong Mesiyas na to, si Jesus, siya yung magiging threat, kaya pinahanap din yan.
yung sinasabi niya Mesiyas. Ano ho? Sabi niya dito, thinking that Jesus is a threat to his position as a king. Kasi si King Herod ay hari. Na po, siya po ay great king. Ano ho? At takot siya na maging mawala yung kanya pong pagiging hari at ang magiging threat ay ang ating Panginoong Jesus. Ano naman po yung Sadducees? They are the leading priests, pure Jew. Ano naman po ang Pharisees? The teachers of religious law and sometimes called scribes or pure Jew. Yan. Kasi may mga nabasa po tayo sa Biblia po no? Kasi Tagalog po yung ating pong binasa, pero kung English po, makikita po natin dito yung Sadducees and Pharisees. Ano po? Iba't ibang mga lahi ay iisa ang katungkulang dapat gampanan. Bakit ko po ba inaano to? Bakit ko po ba sinasalarawan po ito? Mula sa hari, mula sa tatlong pantas, mula sa Sadducees, Pharisees, iba't ibang lahi, iisa po yung katungkulang dapat gampanan, ang sambahin ang Diyos, sapagkat siya ang lumikha sa ating pong lahat. Paano nga po ba natin maipapakita sa Diyos ang tunay po na pagsamba? Ano ba yung mga bagay na dapat po nating taglayin? Bilang mga mananampalataya, o isang pangkaraniwang tao? Ano yung dapat nating taglayin at gawin upang matiyak na tayo ay tunay na sumasamba sa Diyos? Ito po yung ating pong pag-aaralan. Number 1, true worship is seeking the Lord wholeheartedly. True worship is seeking the Lord wholeheartedly. Sa verse 2, yan, basahin po natin. Sabi po dito, at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala, at naparito kami upang sambahin siya. So, sa 1 Samuel 16, verse 7b, ang batayan, sabi po ng Panginoon, ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Amen po ba? Puso po ang tinitignan ng Panginoon sa ating pong mga pagsamba. Number 1, nagnanasa ang kanilang puso na makita po si Jesus. Yung tatlong pantas, po? Ang puso natin ang kailangan ng Diyos sa pagsamba. Ngayon pong Sunday in the morning, sa ating pong, di ba, nagbabasa po tayo para makadali po sa gawain. Ihahanda rin po ba natin yung heart po natin? So, ang inilalarawan po ng Panginoon, hindi lang po yung ating sarili, hindi lang po yung ating pagbigis, yung ating dadalhin, yung ating ibibigay sa Panginoon, yung ating isusuot, kundi ang pinakamahalaga po ay yung ating puso. Ang puso po natin ang kailangan ng Diyos sa ating po mga pagsamba. Sa Jeremiah 29 verse 13, ano po sabi? Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kong buong puso ninyo akong hahanapin. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Puso natin ang nararapat na humanap po sa ating Diyos. Amen? Puso po. Napakahalaga po na ating po mga puso. Hindi po tinitignan ng Panginoon kung umiiyak ka ba habang nag-worship, tinataas mo pa yung iyong mga kamay. Hindi po Ang tinitignan po na ating pong Panginoon, yung laman na ating pong puso. Ikalawa, sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa pagsamba po natin, dapat po, sinasamba po natin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Kasi siya ay righteous. Amen? Siya yung Diyos
na kung saan righteous, hindi po siya kailanman ay nagkasala. King of Kings and Lord of Lords. Siya po ay hari ng mga hari. Kaya dapat po natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po sabi sa John chapter 4, verse 23? Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyang uri ng pagsambang ninanais ng ating Panginoon. Alam niyo po, hindi lamang po dito sa church yung pagsamba everyday na ginagawa po natin. Sumasamba po tayo. Paano yung pastora? Paano yung pagsamba? Minsan kasi nasa isip natin, yung pagsamba every Sunday lang. No. Hindi po totoo yun. Ang pagsamba po everyday in our lives. Paano? Pagising mo pa lang sa umaga, di ba? Paano ka na sumasamba sa Panginoon? Tanungin ko po kayo. Very good. Nagpe-pray. Tapos ano pa? Nahawakan mo na yung Bible, di ba? Nagpo-post po kayo sa GC. Hindi po ito ay dahil sa mandato na kailangan ninyo mag-post at i-check po namin ang inyong mga devotion. Hindi yung ganun Yan po ay ginagawa ninyo dahil mahal niyo po ang Panginoon. Sinasamba niyo po siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, ito na yung panahon. At dumarating na po yung panahon We're on the last days na Kaya nga po, di ba? Nakikita po natin na ang mundo sobrang busy, sobrang daming kailangan na isipin, kailangan gawin. Lalo na ngayon, ang tataas na po ng mga presyo. Amen? Yung 1,000 mo, parang 100 lang. So, kailangan anong gawin mo? Kailangan mong kumayod, kailangan mong doblehan ng kayod. Kaya kahit Sabado-Linggo, ay pinapasok mo na rin. Pero ang sabi ng Panginoon, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon na yung tamang pagsamba. Huwag na natin ipagpabukas. At alam niyo po kasi, ang buhay po ng tao, kagabi, hindi kaninang umaga, nag-chat yung mga kaklase ko. Kasi GC, yung kabatchmate ko na elementary, kasi ako po yung nag-aral sa Tanyong Elementary School. Taga-Marikina po ako dati. Meron po kaming GC, mga batchmate ko. Yung aking pong teacher na si Ma'am Matias. Sino po nakilala kay Ma'am Matias? Kasi kilala po yan From kinder to grade 1, kasi meron po siya sa bahay niya. School din. Tapos nagtuturo pa siya sa public school. Napakasipag po netong teacher na to, tsaka matyaga siya talaga nagtuturo. Naalala ko na, kasi kaliwete po ako nun Hirap po ako nun na, parang naalala ko na hindi ako agad sulat ng maayos pa. Kasi nga, pinipilit ko magkana nung parang naalala ko na ako'y bata. Pero tsinagaan ako ng teacher ko. And sabi niya, okay lang kung kaliwete ka. Anong ganun yung niya, natatandaan ko. And 90 years old, she is 90 years old, namatay na. So sabi ni Jay Cura, anak po to ni Mang Cura, teacher ko rin. Sabi niya, doon sa GC ay, patay na nga yung teacher namin. So ang dami nang namamatay ng mga teacher. And yung alam niyo po ba, ako po ay 48 years old, itong taon po na ito. 2 taon na lang, masiskwenta na ako. Naunahan na ako ni Elaine. Mas matanda ako si Elaine sa akin. Halos magkasigidad lang yata kami ni Edwin. Si Elaine tsaka si Pastor, halos hindi nagkakalayo yung edad po nila. Ay, nakita ko ang buhay po na tao talagang parang pinakamatagal na 90 years old. Blessing na lang kung dumating ka ng 95 to 100, blessing na po yun Pero, yung pong ngayon na sabi niya, ngayon na nga, ang tunay na sumasamba sa Diyos ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Ano po ibig sabihin dito sa verse mo na to? Habang may lakas tayo, habang kaya pa natin sumamba
No? Habang kaya pa ho natin na maglingkod po sa aming Panginoon, ngayon na. Huwag na natin pagpabukas. Kasi pag pinagpabukas mo pa, hindi mo alam na kung buhay ka pa or patay na. Di ba? So, even our mahal sa buhay, po. Ngayon na. Ngayon na. I-share po natin ang salita po ng Panginoon sa kanila. Number 2, true worship is giving the Lord honor and glory. Kung ibig sabihin nito, pag sinabing true worship is giving the Lord honor and glory. Nagbibigay ito ng kapurihan po sa ating pong Panginoon. Ano ang nangyari sa ayang pinili po na ating Diyos? Sa Mateo chapter 15, verse 8 to 9. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagpakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Di ba nga kanina, binabasa po natin yung verse. Puso po yung tinitignan ng Panginoon alam din naman mo, tandaan po natin, alam po ng Panginoon kung paano po tayo sumamba sa Kanya. Kaya kung hindi po tayo totoo sa ating pong pagsamba, sabi po sa Mateo 15, verse 8 to 9, ang paggalang sa akin ng bayan ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Kamusta po ang ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon? Sa puso po ba ito bumubukal o sa bibig lamang po natin siya sinasamba? Number 1, ang karangalan at kaluwalhatian ay hindi sa atin, kundi para lamang sa Diyos. At nakasentro sa Diyos ang ating pong paglilingkod. Worshiping God by means of action. Yan. So, kailangan pala may action. So, kapag naglilingkod po tayo, ay sinasamahan po natin ito ng action. Matapat na sumusunod sa Diyos sa lahat ng panahon. One who truly worship God remains faithful to Him. Totoo naman po yun. Kapag ka nakita ng Panginoon na ikaw ay totoong naglilingkod sa Kanya, He will remain faithful to you. Amen. He will remain faithful to you. Ang kanyang pagsabay nakabatay sa relasyon at hindi po sa tradisyon. Madalas po tayong mga Pinoy, sabi ko nga po kanina, relihiyoso Kaya lahat po siguro ng church, ay puno ng mga tao. Kasi relihiyoso nga po. Iba't ibang sekta, iba't ibang paniniwala, yan po tayo relihiyoso po tayo. Pero, tandaan po natin, ang tinitignan po ng Panginoon ay yung relasyon at hindi po sa ating pong tradisyon. O yung nakasanayan na. Sanay na po tayo na ganyan. Pag lalo na ngayon, magsisimbang gabi. Gigising yung mga, madaling araw. Ang simba po nila, di ba, madaling araw. Tayo po ay simbang gabi talaga. So, ganun po, talagang ginagawa po nila, gigising sila na maaga, okay naman yan, Pero tandaan po natin, hindi po tayo naglilingkod sa tradisyon lamang. Kasi nakasanayan na simbang gabi, gigising ka, magsasamba, hindi ko alam kung ilang days ang simbang gabi. 9. Imagine 9 days. Yung iba, pagkatapos ng simbang gabi, papasok sa school or sa work, talagang panata na nila. Niyo po, yun yung tradisyon Pero hindi mo yun yung tinuturo ng Panginoon Ang tinuturo po ng Diyos, it's about relationship, relasyon. Because, sabi po niya, one who truly worship God, He remains faithful. Mananatili po siyang tapat po sa atin. Amen? Ang kanyang pagsambay nakabatay sa relasyon at hindi po sa tradisyon. 3, true worship requires precious offering.
True worship requires precious offering. Ito po ba yung pag-offer po natin sa ating pong Panginoon when it comes to financial? Yes, nakalagay naman yan sa Malakay 3:10, di ba? Lahat ng iyong tinatanggap sa Panginoon, ikasampung bahagi, ay kailangan mo ipagkaloob. Pag sinabi mo 10%, 10% ang iyong natatanggap sa iyong mga blessing na natanggap even in your work o ano mang pinagkakakitaan, ano po. Pero hindi po lamang yun. The true worship requires precious offering. Sa ating po mga mananampalataya, anong uri po ng paghahandog ang hinihiling po sa atin ng salita po ng Diyos ngayong umaga? Sa Romans 12 verse 1, ano po sabi dito? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito ay karapat-dapat na pagsamba ninyo sa ating Panginoon. Ang ating mga sarili po ang pinakamahalagang handog na maibibigay po natin sa Diyos. Amen? Ang ating mga sarili. Hindi lamang yung mga tinatanggap po natin. Yes, nagbibigay tayo ng offering, ng tithes po natin. Ang ating sarili, present, check. Sa offering, check. No? Pero ang pinaka-importante po sa ating pong Panginoon, una, di ba, puso. Pangalawa pala, kailangan tayo ay nagbibigay ng handog sa ating Panginoon yung ating mga buhay. No po, ating buhay. Ating mga sarili, una, buhay na handog. Pag sinabi pong buhay na handog, ibig sabihin na itong buhay na handog, lahat po ng nais ng Panginoon na ipagawa po sa atin, kailangan po talaga natin itong magawa. Yung Great Commission po niya, kaya buhay na handog, may aksyon. Meron pong pagtugon. Kaya nga buhay Kasi pagkapatay, wala nang pagtugon. Na-gets po natin. Kaya po sinabing buhay na handog, kailangan po may pagtugon dun sa kanyang command. Tandaan po natin, marami pong promises ang salita po ng Diyos, pero marami pong nais din ipagawa ang ating pong Panginoon. Kaya nga, buhay na handog, kailangan po may pagtugon po tayo. Amen? Naunawaan po ba? Ano pong klaseng pagtugon? Yan. Pastor, anong klaseng pagtugon? There's a lot of ministry na nais po ng Panginoon na ating pong akapin. Na ating pong bigyan ng pansin. Na ating pong ialay po ang ating mga sarili, ang ating oras. Mahirap. Minsan, hindi mabalanse ang bawat sitwasyon. Ang sarili, hindi mabalanse ang oras. Pero, kapag mahal mo ang Panginoon, kaya mong ibigay sa Panginoon ang iyong sarili. Amen? Kasi totoo kang naglilingkod sa Kanya. Kaya nga sabi niya true worshipers, God will remain faithful. He will remain faithful. Ano pa? Banal na handog. May pagtugon ka, banal na handog. Pag sinabi pong banal na handog, ang buhay po natin ay dapat na banal. Because He is righteous. Nakakaya naman sa Panginoon, tumatayo po tayo dito or naglilingkod po tayo sa Panginoon, pero gumagawa po tayo ng mga illegal. Tapos masyado tayong, yung sumasama po tayo sa mga dapat po nating hindi nasasamahan, na mga grupo, iniiwasan po natin yan kasi tayo po ay banal, na handog na ating pong Panginoon.
Kaya nga, pinakamahalaga po na handog yung maibibigay po natin, yung tayo po sa sarili natin, maging banal din po, katulad po na ating Panginoon. Hindi lang po natin sinasabing, banal na kailangan, di ka na magkasala. No, iniiwasan po natin na tayo ay magkasala. Yun po yung ano po doon. Kaya nga banal no? Na iniiwasan natin na tayo po ay matempt, no? Tayo ay makagawa ng hindi kalugod-lugod sa ating po Panginoon. Amen po ba? Nagets po ba? Hindi po natin sinasabi na kailangan maging perfect. Hindi, pastora, kasi no? Hindi natin mo maiiwasan yung mga tao po na makakasalamuha natin. Yung iba dyan ay may ginagawa. Alam niyo po sa munisipyo, marami po dyan talaga na isang, di ba alam naman po natin pag mga government, iba-iba pong makikita ka na something, pero pag alam mo ng mali, sasamahan mo ba? Or pag alam mo ng hindi tama yung yung ginagawa, makikiayon ka ba? Hindi. Yun yung sinasabi po natin. No? Na tayo, na mananampalataya, iiwasan po natin yung mga ganoong gawain. Kasi nga, banal yung ating pinaglilingkuran. Kaya tayo dapat nating isipin na sa paglilingkod natin, tayo rin kailangang maging banal na handog na buhay. No? Buhay na handog sa ating pong Panginoon. Kasi napakahalaga po niyan sa ating pong Diyos. Ikatlo po, dapat din po tayo maging kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Pag sinabi pong kalugod-lugod, yan, tayo po talagang yung ating mga sarili ay ibinibigay natin ng todo-todo sa Panginoon. No? Ginagawa po natin, nagre-response po tayo sa kanyang pungkuman. Pangalawa, iniiwasan natin yung mga dapat iwasan sapagkat gusto natin maging kalugod-lugod na handog sa ating pong Panginoon. Kaya po yung, alam niyo po, ang ating pong Panginoon, hindi naman po siya nagde-demand Hindi po siya nagde-demand sa paglilingkod po natin. Ang gusto lang po niya maging totoo yung ating pong paglilingkod sa Kanya. Amen? Gusto po niya kasi totoo yung nandito sa puso po natin. Ako po, testimony ko lang po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa aking pong buhay. Una, yung mga bata po na aming minimisyonan. Sabi ko, Lord, salamat kasi ito pong, yung Aita Mission po, ay hindi po napakadaling misyonan. Una, kailangan po ng maraming resources. Diba? Ang church po natin, alam po natin ang kalalagayan ng ating finance status ng ating pong church. Nagde-deficit po tayo, nagde-negative. Pero alam niyo ho, na-amaze po ako sa ginawa ng Panginoon. Kasi, ang Diyos talaga, kapag ka ginawa mo yung gusto niyang ipagawa niya sa iyo, sasamahan ka niya Siya yung magpo-provide. Siya yung magbibigay. Para hindi mo na madagdag pa ito sa iyong isipin. Siya ang magbibigay at magkakaloob ng mga kakailanganin mo. Nakita ko po. And from the start na nag-start ang CE department, wala po kaming budget. Zero. Alam po yan ang finance set at na ating profession. Zero. Pero alam niyo po, tinignan ko po yung Excel. No? At naipopost ko to sa GC, hindi po sa family, sa GC ng CE. Tanong niyo po kung ilan na po ang pumasok na kaperahan sa CE department. Tanong niyo po, magkano? Alam niyo po ba? Nasa 50,000. Can you imagine from, nag-start po kami, kailan ba tayo nag-start sa Aita? Tayo January ba? O last year ba? Last year, no? O January. Wala pa pong 2 taon. Sabihin na natin mag-iisang taon mahigit. Umabot po tayo sa 50,000. Doon pa lang maa-amaze ka na na kung saan ang nagaling yung mga resources na yun. Although hindi na po yun yung amount po na nasa bangko ngayon. Kasi syempre, every Saturday po tayo, baka akala niyo po 50,000 pinano sa bangko. No. Yun po, from the start po na unti-unti, syempre ako po, inaano po yan, nire-record ko.
Pinagpe-pray ko po kasi din lahat po na nagbibigay, nagkakaloob at ginagamit po ng Panginoon bilang channel of blessing. Pero tama yung sinabi talaga ng Diyos na sasamahan kita. Huwag ka mag-alala. At yung mga resources na yan, ako ang magkakaloob sa iyo. Kaya na-amaze ako at until now, no, hindi ako makapaniwala talaga. Tapos ito pong December, na-amaze ako kasi sabi ko, Lord, kung magbabawas ako dun sa account ng CE, bibili kaming regalo, actually, inaano ko na yun, imagine ko na talagang magastos pag December. Tama po ba? Magastos. At ilan po ang bata na amin pong tinuturuan? Sa Italation, meron po kami from 60, naging parang 40-something na lang, 43, kung ako nagkakamali. Ang area po, meron po kaming Burgos, meron po kaming JRT, meron po kaming Rosario, meron po kaming Dique, na wala na po ang Manggahan at Bagong Ilog. Pero total all ng mga bata, nasa 100 plus. Sabi ko, Lord, saan ako kukuha ng pangregalo dito sa mga bata ko? Ayoko naman bawasan. That time, ang pera na lang ng CE department ay 1,000 na lang. Sabi ko, Lord, pag ito, paano? Pagkain? Ano na yung pagkain o regalo? And one time, sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho, Mayla, gawa ka na ng mga ng mga letter para ating bibigay dyan sa mga boss-boss niya natin. Pakalat-kalat na ang lalaki ng sahod. Pakalat-kalat daw. So, sabi ko, sila yung nag-insist. Kasi ako talaga, sa totoo lang po, mahihain po talaga ako when it comes to solicitation. Actually, kami ni Pastor, hindi po talaga, never. Sabi ko nga, ngayon ko lang ito ginawa. Lalapit ako, chat ko, even yung mga nasa ibang bansa, kasamahan ko sa trabaho. Even teacher pa sa... Ewan ko, ano bang probinsya yan? Si Gina, teacher po yun sa public school teacher siya sa isang probinsya. At tumugon. Yung mga kasamahan ko sa Taiwan, napakatagal ko nang hindi nakikita, tumugon din. Kasi akala ko, sabi ko, Lord, nahiyaman ako pero gagawin ko to para sa mga bata. Tumugon. At actually, yung kasamahan ko sa Taiwan na ngayon nasa Amerika, 2 beses tumugon. Sabi niya, Ate Mayla, pag may kailangan pa, chat mo ako. Hindi ako pinaghindian o hindi ako ni-reject. Kasi alam siguro din ng Panginoon na Lord, ang hirap kumilos pag walang budget. The mission, alam niyo po, ang pinakamagastos ko sa church ay ang mission. No po. Amen po ba? Amen. But sabi ng Diyos, the true worshiper na po, na ating pong Panginoon, pag sinabi po natin worshiper, hindi lang po yung nag-worship dito na kumakanta po tayo. Hindi. Ang true worshiper po, yung pong naglilingkod sa Espiritu at sa katotohanan, nakikita ng Panginoon kung paano ka tumutugon doon sa Kanyang pinagagawa sa iyo. That's the true worshiper. Paano po tayo tumugon? And that moment, sabi ko, Lord, 1,000 na lang yung paano ba gagawin ko? Magdi-December na. And this time, sabi ko, Lord, bahala ka na. Nag-chat yung aking kapatid. Ate, ilan ang mga bata sa tinuturuan ninyo? Tumugon. Pero hindi po ako nagsabing, baka naman. Mayayain po kahit kapatid ko po. Bihirang-bihira po akong Kasi alam nila, syempre, ako po yung madalas talaga na, ate, kailangan namin ganito, ate, ganun, time po na. Ngayon parang ako nahiya na, ako yung kailangan namin ganito, kailangan ganito. Hindi po ako madalas manusap talaga sa kanila. As much as gusto ko po yung, ako po yung mag-share ng blessing po sa kanila. Sabi ko, Lord, paano kayong mga regalo? Alam niyo po, ate, alin mo, bilangin mo na ako ilan yung mga bata. And even the youth, no, nakasama pa dun sa blessing. Kaya may mga regalo po. Mamaya, ang youth president kasama din dun sa meeting. So yun po, na-amaze lang ako. Sinishare ko lang po ito. Na-amaze ako because tama yung ating pinag-aaralan. The true worshiper of God, He will remain faithful. And the blessing will follow.
Kaya nakita ko talaga. Yung mga tao na hindi ko na kakasama kasi sa tagal na rin po. Imagine niyo po, nag-Taiwan po ako. Ako po ay dalaga pa. No? Siguro ilang years na rin kami hindi mga nagkikita. Even si Julie, na inaanak po namin, ando sa Commonwealth, kasamahan ko rin po sa Taiwan. No? Halos lahat po ng mga kasamahan ko sa Taiwan kasi ako po yung pinaka parang ate-ate nila eh. Ang tawag nila sa akin, Lola Myla. Oo, ganun na tawag nila sa akin. Kasi ako po, sila lagi labas ng labas. Ako nasa bahay lang. Nasa dorm. Impira po ako lumabas. Kaya tawag nila sa akin, Lola Myla. So pagka lang yun, papasalubungan nila ako ganun. Parang, hindi mo talaga ako may nasa abroad ako, lagi na ako nasa bahay. Tapos natuturo sa mga dorm, mga Bible study, ganun lang yung routine ko. And then work. Tapos, yun, sabi niya, sige Lola Myla, magpapadala kami. Even si Marian, na nasa ibang bansa din, may asawang Amerikano, ay nagpadala din. Na-amaze po ako. God is truly faithful kung sino man po yung totoong naglilingkod sa Kanya. Kaya pagka nakikita ko yung amount po doon sa Excel, na-amaze ako, Lord, ganito pala kalaki yung pera na pumasok sa CE Department. At ngayon po, sa biyaya po ng Panginoon, ay nakapagbukas po kami ng bank account sa CE. At hindi lang yun. Yung pera po ng CE Department ay nagagamit din po sa mga ibang mga gawain. Kasi ang heart ko po talaga, sabi ko, Lord, itong pera mo to ay tingin ko hindi lang talaga sa AITA eh. Ibinigay ng Panginoon ito para sa pangangailangan din ng ibang mga gawain. The NCR District 1 lang, wala ring budget. Walang ka-budget. Nagkaroon po kami ng Thanksgiving party last Pero saan po nanggaling ang ibang amount? Kasi nagbigay po kami ng certificate. Nagkaroon po ng recording ang NCR 1 at nagkaroon din po ng pag-awit sa pagsasamba sangit sa Bulacan. Kami po ay kumanta noon. Nais po namin ni Pastor pasalamatan yung mga kabataan na to. Bakit? Imagine niyo, nag-work yung mga yan. Magpa-practice po kami sa Tanyong o sa ibang mga church, inaabot po kami 11, 12, uuwi. Alam niyo po kung saan sila umuwi? Sa Lungsod Silangan, yung iba sa mga malalayong lugar pa, Kainta. Yung effort nila, nakikita namin na they deserve naman kahit papaano ma-appreciate yung kanila pong paglilingkod kay God. Kasi nabibless ako sa buhay nila, sabi ko, kailangan itong mga kabataan na to para, maano po sila, magpatuloy. Kasi sila yung next generation, kami matatanda na. Kahit umawi po kami na umawi, syempre, yung may mga sila na yung mga bago na tinatrain po. Na mga singer, mga musician. Kaya ina-appreciate po namin mag-asawa. Pastor Manny is the president of NCR District 1 lang. Kaya nagkaroon ng Thanksgiving and they are very, very happy. Kasi naka-receive sila ng regalo, and with Sister Annalyn, with the help of Sister Annalyn, tinulungan po kami ni Pastor para magawa ito. Nakita ko po kung paano talaga kumilos ng Diyos. The blessing will overflow, na kung saan, kapag totoo ka talagang buhay na handog, banal na handog, kalugod-lugod na handog, lahat po ng yan ay ipagkakaloob po na ating pong Panginoon. So balikan po natin yung ating pong pag-aaral. Ano po yung una? True worship is seeking the Lord wholeheartedly. Kailangan na ikaw na totoong naglilingkod o nag-worship kay Lord, sinisik mo talaga buong puso sa iyong puso ang ating Panginoon. Ikalawa po, true worship is giving the Lord honor and glory. Kailangan sa bawat ginagawa po natin, hindi po glory to me. Hindi po glory to me, kundi glory to you, Lord. Glory to you, God. Ano pa? Ikatlo, true worship requires precious offering. Yung precious offering na to, yung ating mga sarili. Yan po ang napakahalaga na pinakamahalagang handog na maibibigay po natin sa ating pong Diyos. Buhay na handog,
banal na handog, at kalugod-lugod na handog. Ito po yung challenge ko po sa inyo mga kapatid. Mahalaga ba sa iyo ang pagsamba? At naisasagawa mo ba ito na angkop sa kalooban ng Diyos? Yan po, kayo lang po makakasagot po niyan. Ang pagsamba ay pagbibigay kalwalhatian sa Diyos na manilikha, pagbibigay papuri sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, kaawaan at katapatang pagpaparangal, at pagkilala sa Kanyang dakilang pangalan. Nilikha niya tayo upang siya ay paglingkuran, mahalin, at ating sambahin magpakailanman. Amen? Sa lahat po ng ginagawa po natin, na paglilingkod, anumang klaseng paglilingkod yung ginagawa po natin, tinitingnan po ng Panginoon yung ating mga puso. Ano? Tinitingnan po ng Diyos sa ating mga puso. At tandaan po natin, kapag ka ikaw ay naging faithful sa Kanya in all aspect, sa paglilingkod, sa pagkakaloob, sa lahat ng uri, kasi kasama po yan sa pagsamba eh. No, sa ating pong Panginoon, yung ating oras, yung ating tinatangkilik, yung ating buhay, no, ay nakikita po yan ng Panginoon. At ang tanong po sa inyo ng Diyos, mahalaga ba sa inyo ang pagsamba? At naisasagawa mo ba ito na angkop sa kalooban ng ating Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga po ito. Lord, humingi po kami ng tawad kung minsan kami po ay nagkukulang po sa inyo. Humingi po kami, Panginoon, ng patawad kung minsan kami po ay nagkakasala po sa inyo, Ama. Kung minsan kami po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi na po ninyo kalooban. At kung minsan, Panginoon, may mga bagay sa buhay po namin na naisasantabi ka po namin sa aming po mga buhay. Panginoon, sa umaga pong ito, Lord, alam ko po na ang tinitignan niyo po sa amin ay hindi po yung panlabas po na kaanyuan, kundi ang tinitignan niyo po ay yung inner, yung kaloob-looban, yung aming po mga puso, kung paano po kami maglingkod at sumamba po sa inyo. At sa umaga po ito, idinadalangin ko po, Ama, na ang bawat isa ay turuan niyo po, Panginoon, na sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. At idinadalangin ko rin po, Panginoong Yesus, na patuloy ka po naming maluwalhati, madakila, at mapapurihan, Panginoon, sa araw-araw po sa aming buhay. Sa lahat po na aspeto, hindi lang po sa loob ng church, kahit po nasa labas po kami ng church, Panginoon, ay naandun po yung totoong pagsamba. Sapagkat ang pagsamba ay hindi lamang, Panginoon, na kami po ay nag-gather na midweek service at na Sunday service. Ang totoong pagsamba, Panginoon, na nakikita po sa aming pong buhay, yung ginagawa po namin ang iyong kalooban. Ama, sa umaga po ito, humingi po kami ng tawad kung kami po minsan ay hindi na po namin nagagawa ang inyong kalooban. At kung minsan, Panginoon, na isasantabi namin o hindi ka na namin napapriority po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na lumalim po ang aming pundasyon upang maunawaan po namin ang pundasyon sa pamagitan po ng iyong mga salita upang maunawaan po namin na ikaw po yung Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay sa aming buhay. Lord, nung isinilang ka, nasa sabsaban ka hindi ka sa magandang place pinanganak. Pinapakita mo na kahit ikaw ay Diyos, kahit ikaw ay hari ng mga hari, talagang nakita sa iyo, Panginoon, yung pagpapakumbaba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging gano'n din kami sa aming pagsamba. Maging mapagpakumbaba. At tulungan niyo po kami na maging totoo sa aming pong paglilingkod. Kasi yun ang unang tinitignan mo, yung aming pong mga puso. Kung paano kami sumamba at maglingkod po sa inyo. Humingi kami ng tawad, Ama. Kung minsan, Lord, sa aming
buhay ay hindi ka talaga namin nabibigyan ng pansin at napagtutuunan ng panahon at oras. Yung mga ipinagagawa mo, Ama, ko minsan ay nahuhuli ang aming pagtugon. Nagdadalawang isip kami sa aming pagtugon. Gagawin ba namin to? O bukas na lang, mamaya na lang. Hindi agad-agad ang pagtugon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na habang malakas pa po kami, habang kaya pa namin na maglingkod po sa inyo, ay maibigay na po namin ang the best para sa inyo. Lord, Ikaw po yung Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po sa iyo, Panginoong Hesus. Kulang pa ang aming pong buhay para ihandog sa iyo, Ama. At kulang pa po lahat ng mga bagay na meron po kami na tinatangkilik para ibigay po sa inyo, Ama. Kaya ngayon pa lang, Lord, napapasalamat po kami sa pangunawa, sa pagpapatawad po ninyo, at sa pag-ibig ninyong totoo sa amin, Panginoon. Na sa iyo lamang po namin ito natatagpuan. Salamat, Ama, sa umaga pong ito, sa iyong mga salita, sa iyong pong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Salamat po, Pastora, sa pagpalang mensahe ngayon pong umaga. Dako po tayo sa tithes and offerings para po sa encouragement. Tinatawagan ko po Sister Patricia Lafortesa. Ayan, para sa ating pong tithes and offering encouragement, natagpuan po natin sa Corintho verse 9, 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sarili kapasyanan na walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. So, ayun, sinasabi po ito na kapag po tayo ay nagbigay, dapat po na ayon sa kakayahan po natin, walang sapilitan at walang pagdadalawang isip. Dahil mas minamahal ng Panginoon yung mga nagbibigay ng may kagalakan at may buong puso pagbibigay. Salamat po, Sister Patricia. Para po sa ating usher, Brother Albert Hasan. Sa gawain ng Diyos, nais mo ikay, upalain mo. Pag-pray po natin yung mga alert. Maraming salamat po Panginoon sa atin po ng mga pangalan. Sana po gamitin po ito Panginoon sa pagpapadalo po ng mga iglesia, ang mga kapagbigay at hindi kapagbigay po sana sila ng mga po ngayon po. Sa pagbibigay po ay matulunan po nila ang mga pangailangan ng church Panginoon. In the name of Jesus, Amen. Sige po, dako po tayo sa project po ng finance, ang 5 piso mula sa puso. Malaya po tayo pumunta dito sa harapan po sa ating po pinuli. Maraming
maraming salamat po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo para po sa ating closing song. Awitin po natin ang In Christ Alone. Muli po tayo magpuri at pumawit sa ating pong Diyos. Christ alone, I place my trust. And I glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong umaga na Lord, nagpapaalala po sa amin na dapat po kami po talaga ay sumamba sa Espiritu at sa katotohanan upang maging karapat-dapat po at kalugod-lugod at tunay ang aming pong pagsamba, Panginoon, sa iyo. Hindi lamang po, Panginoon, every Sunday or midweek service, araw-araw po na aming pamumuhay ay mabigyan ka ng karangalan po sa aming pong buhay. Salamat, Ama, sa aming pong pansamantalang pag-iwalay, ang patuloy na pag-iingat, paggabay po ninyo sa amin, at siya po namin laging mararanasan ang pagsama, ang paglukob ng banal mong Espiritu sa lahat ng desisyon, sa lahat po na aming gagawin sa mga darating pang mga araw na sa aming buhay, Panginoon. Ito pong darating na araw po, itong week na darating, Panginoon, samahan niyo po kami. At idinadalangin din po namin ang aming pastor sa kanya pong pag-uwi, Panginoon, patuloy rin pong pag-iingat ang maranasan po niya. Salamat, Ama, sa iyong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, awitin po natin. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. God bless us all. Magandang umaga po sa atin. To